Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng inabot ng pangaral ng ating channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin masalamatan sa Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa lupa. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 4, 2025 at ganap na po alas 4:26 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Isang magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo. At magandang hapon sa lahat ng nagbukas sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga tahanan. Tayo po ay nangangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. At muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at patuloy na kalooban ni Abay Hawa ang mangyari sa bawat isa sa atin. Ang ating paksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasultan. Tayo po ay nasa unang bahagi. At ang paksang ito ay yung nakalagay doon sa Ecclesiastes, mangangaral 12, 13. Sabi niyan, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi: matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Muli po, isang magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po nang aabuti ng pangaral ng The Assembly o Abay Hawa. Isang magandang hapon po sa lahat. Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Ging Macaro, Sister Lolita Porsiga, Sister Chris de la Cruzquin, Sister Cristina Juarez, Brad Sam Rotoni, Brad Carlo Roll, Brad Noli Tungkuba, Sister Lori Calderon, Melchor Pasis, Sister Rosy Bandojo, Elisa Indinibli Corsiga, Brother Mondo Umali, Joel Suela, Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Leonardo Corsiga, Sister Priscilla, alas 4:29 na po yung ating oras. Itong talatang ito na ating pag-aaralan, madaling basahin, napapakinggan, pero yung implementasyon, yun ang napakahirap. Brad Wilfredo Bedes, kasama ho yung kanyang mga magulang, si Brad Pedro at Sis Dominga Gunakaw Bedes. Yan, magandang hapon po sa inyo, Sister Dominga. Brad Jesse Juarez, Sister Vivian Mana. Ngayon makikita natin kung yung bang pagkatakot na sinasabi diyan sa 12:13 ng Ecclesiastes, ito po ba ay nangyayari o nananatili na hanggang sa bibig na lamang?
Kasi nakita ho natin lahat ng relihiyon, naging bukang bibig nila yung salitang pagkatakot sa Diyos eh. Yung salitang matakot ka sa Diyos kasi ito yung katungkulan ng buo ng mga tao. Pero ang tanong, yung bang takot na yung ba nangyayari ba o nananatili na hanggang sa salita lamang? Sana loobin ni Abay Hawa na dito sa ating gagawing pagtalakay, marami ho tayong naging karanasan sa mga nakaraang taon na minsan nga ho ay naging stressful na sa kabila ng tayo ay may pananampalataya pero parang merong nakabikig sa atin. Meron palang dahilan yun. No? So dito sa episode na ito, sa loob ng 6 na araw kung loloobin ni Abay Hawa, ay mapalaya tayo dun sa ating naging karanasan sa loob ng napakaraming panahon. Maraming panahon na. Kaya ako nasasabing maraming panahon na, hindi ho kasi natin napuna yung mga simpleng sinasabi ng kasulatan. Hindi natin napuna. Pero salamat po kay Abay Hawa dahil pinagkalooban tayo na maunawaan natin sa mga huling bahagi ng ating buhay ay binigyan niya tayo ng pangunawa. Tuloy na po tayo. Alas 4:32 na. Sige ho. Sana ho, loobin ni Abay Hawa na magbukas siya ng isang napakalawak pangunawa at malis yung tinik, bikig na nakalagay sa atin. Ayan. So, ang sinasabi ho dyan ay sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan nito. Kaya ko natanong na yung bang salitang pagkatakot, naroon mo ba? Ibigyan ko kayo ng isang halimbawa na ito ay nangyayari sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ko kaila sa bawat sa atin, tayo ay nakaranas na magpagamot, lumapit sa mga doktor, no? At hindi rin natin maikakaila na lahat o nang sasabihin o sinasabi ng mga doktor ay sinusunod natin. Alam niyo po ba na yung mga doktor na ating nilalapitan, yan ang nagbigay sa atin ng takot. Binigyan tayo ng takot, tensyon, na inaakala natin ng una ay sila yung makapagbibigay sa atin ng kagalingan dun sa ating mga dinaramdam o sakit na. So, ang nangyari, lalapit ka dun sa manggagamot, dun sa doktor, at sasabihin mo yung naramdaman. At si doktor naman ay bibigyan kanya ng reseta o kaya ay papupuntahin ka para ma-evaluate kung ano yung sinasabi mong maramdaman. So, siyempre gagastos ka. Hindi po pwedeng hindi gagastos ka. Magpapamagic din ka. Kung ano-ano mga kailangan. Yung sinasabi nila mga mammogram. Kung ano-ano eh. At doon ka na nagsisimula doon sa nangyari sa iyo. Doon na nagsimula ngayon. Nagkakaroon ka ngayon ng stress, takot, tensyon, isipin. Kasi meron mo nagkasakit kayo. At doon na rin nag-umpisa na yung pagtitiwala mo doon sa manggagamot na nilapitan mo. Inilagay mo na yung buhay mo sa kanila. Alam niyo bang nawala na si Abay Hawa sa buhay ng tao? Maaaring yung sinasabi ko ngayon, yung iba hindi matatanggap na yung pagtitiwala ng tao ay imbis na kay Abay Hawa ay napunta doon sa manggagamot o doktor.
Yung pagkatakot na sinasabi niya sa 12:13, wala ho talaga. Walang natakot. Ang takot, napunta dun sa manggagamot o doktor. Tingnan nyo, walang doktor na mahirap. Lahat. Yung pinag-aralan nila ng 5, 6 na taon hanggang 7. Yung pinag-aralan nila dito sa mundong ito. Siyempre, yun yung i-apply nila dun sa tao. Yun yung pinag-aralan nila. Kaya nga yung salitang, yung daw sakit na, mana, kumbaga, ang pinagbibintangan, yung mga magulang natin, na kaya tayo nagkaroon ng high blood, minana natin. Kaya tayo nagkaroon ng diabetes, minana natin. Ang nanay mo ba may diabetes? Tatay mo ba may heart attack, heart failure or sakit sa puso? Eh siyempre, ikaw naman, wala ka namang naiintindihan, wala ka namang nalala. Opo yung tatay ko yan ang kinamatay, sakit sa puso Yung nanay ko naman, diabetes, komplikasyon na. Ayan, sasabihin sa iyo ng doktor, namana mo. Pero wala ko palang sakit na namamana. Kinakawawa natin yung ating mga magulang. At kinawawa ng mga manggagamot, doktor, yung ating mga ninuno. Ang dahilan base doon sa Exodo 15:26 na sabi niya, at sinabi kung iyong bibingin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong bibingin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng pangapalatuntunan, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Sino naglalagay ng karamdaman? Hindi ba si Abay Yahweh? Nagaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Dahil ang takot ng tao ay napunta na sa tao, hindi napunta kay Abay Yahweh. Alam niyo bang maraming mga tao ang nag-imbento? Halimbawa, katulad niyan, meron kang cancer. Inimbento ng tao yung pag-inom ng dugo ng ahas. Nagkaroon ka halimbawa ng breast cancer, lalaki, babae. Nauso yan yung naghahanap ng ahas. Cobra, yung dugo, iinumin. Pamira ang pahirap na ginawa ng tao sa tao. Marahil nag-iisip tayo ngayon. Dugo ng ahas, gamot daw doon sa breast cancer. At di lumalabas, hindi pala naman totoo. Yung mga herbal na ginagamit ngayon ng mga manggagamot, doktor, yung mga herbalist. Kung ano ng mga ugat, dahon. Saan ngayon napunta yung pananampalataya mo? Kaya ba Yahweh ba? Hindi. Doon sa mga bagay na nilikha niya. Nawala siya ba Yahweh? Nawala. Kaya yung sinasabi niya, tama nga ang pagkakahula ni Isaiah sa inyo. Ano sabi niya? Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi. Ang tindi nun. Di ba? Tatapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tinanin niyo dito sa 7:6 ng Marcos. Sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkakahulan ni Isaiah tungkol sa inyo mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. 7. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo na kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos, inyong pinangahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. Di ba yan yung uminog dito sa mundong ito? Aral ng tao, doktrina ng tao, turo ng tao. Nilisan ninyo yung utos ng Diyos. Nawala yung takot kay Abay Yahweh, utos ng tao. Anong nangyari? Pero pupunta ka sa isang doktor, kung wala kang pera, at talagang masaklap yung buhay mo. At saka nauso yung mga health card,
Yung iba nga, tuwan-tuwa dahil merong health card eh. Pero hindi naintindihan, paglalaliman mo. Nasa yung pananampalataya mo kay Abay Hawa? Na sinasabi mo may pananampalataya ka, asan yun? Kung si Abay Hawa ang nagbibigay ng sakit, at si Abay Hawa rin ang nagpapagaling ng sakit. Meron tayong video doon na wala naman talagang doktor na nagpapagaling. Kaya nga minsan, pinupuri nila yung mga manggagamot, yung doktor dahil napakagaling, nagpagaling. Ibig sabihin, nabaling na yung iyong pananampalataya, paniniwala, at nasasamba mo na pati yung doktor o yung manggagamot. Dahil biro mo, napagaling ka na sa paniniwala mo. Yun yung indoctrination eh. Minamanipula ng mga doktor yung kaisipan mo tungkol doon na kinakailangan lapitan mo siya. Isinalalay mo yung buhay mo doon sa doktor na nilapitan mo. Diba? Kaya sabi nga ako ng isang doktor din, ang alam lang naman kasi ng doktor, putol, hiwa. Pero yung salitang pagpapagaling, hindi. Wala. O di, lahat ng mga nagpo-promote nung kanilang mga produkto, puro mga doktor. Alam na alam yung mga parte ng kaloob-looban ng ating katawan. Alam nila. So, ikaw naman, naturalmente, pakikinggan mo sila. Pero yung pananampalataya mo kay Abay Hawa, wala na. Nakakalungkot isipin na ano nangyari doon sa sinasabing pananampalataya. Konting sakit, takbo kay doktor. Hiningal ng bahagya, takbo kay doktor. Nagpalpitate, tumaas ang BP, yung pala kulang lang sa tubig. Iinom ka lang ng tubig pala. Hydrated. Di ba? So, takbo ka agad. Pera. Doon sa mga may pera, walang problema dahil may pera sila. Paano kung wala? So, talaga maaasahan mo lang. Kaya kita nito kahit sa probinsya, inaasahan nila. Hindi sila pupunta ng Dr. Albularyo. Kasi naghahanap ka ng ano doon sa iyong karamdaman. Di ba? Ano sabi sa unang Samuel 6? Ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Siyang nagbababa sa libingan at nagsasampa. Yung pala eh. So, bakit nasabi nung iba, yun daw sakit, minana, aawa nga yung mga magulang eh. Pero mo, lumika sila ng pamilya at pagkatapos pinamanahan ng sakit. Nakakaawa kung iisipin mo. Yung magulang mo na nagtaguyod sa'yo, nagpalaki sa'yo, pagkatapos pinagbibintangan kanila, dahil doon sa sinasabi ng mga doktor na minana. Dahil doon sa sinabi. Si Abay Hawa pumapatay. Di ba? Siya yung bumubuhay. So, walang kinalalaman yung sinasabi ng mga doktor na lahi, mana, wala. Ilang taon na inalipin ng mga doktor ang mga tao. Nakita niyo, puro mayaman ng mga doktor, walang mahihirap na doktor. Kasi nga, lalapit at lalapitan ka ng tao eh. Ang indoctrination, ano sabi nila? Pag may naramdaman ka, na pagtasang at uminom ka ng maintenance note, mataas pa rin, tumakbo ka na kaagad doon sa emergency. Pero mo yun. Hindi si Abay Hawa ang tatakbuhan mo, emergency na kaagad. So, nakabati pala talaga sa mga doktor, sa mga tao, yung pagtitiwala. So, nasunod ba natin yung sinasabi niyang matakot ka sa Diyos? Hindi. Walang takot. Nawalan ng takot ang tao kay Abay Hawa. Nawala.
Kaya nga sabihin natin, kahit tayo nasa kapulungan, kapag narinig natin itong aral na to, ngayon mag-iisip ka, ilang taong kang naging biktima ng manggagamot ng doktor. Ang pinag-aralan nila dito sa buhay na ito. Si Abay Hawa ang lumika sa atin. Hindi yung mga doktor. Walang doktor na makapagpapagaling. Tanging si Abay Hawa lamang makapagpapagaling. Di ba? Sabi ng iba, ito, manaririnig naman natin yun eh. Dahil ang wika sa pagkain, kaya mataas yung BP niyan, kaya yan nagka-arthritis, kung ano-ano mga pinagkakakain. Eh di ba sakit ho yun? O sino nagbigay ng sakit? Si Abay Hawa. May layunin ho eh kung bakit na tayo nagkakaroon ng sakit eh. Si Job, bakit nagsakit? Anong dahilan? O tanongin natin, si Job ba, doon sa nangyari sa kanya, doon sa kanyang pagkakasakit na yun, at saka yung pagkawala ng mga pag-aari niya, tumakbo ba siya sa isang doktor o manggagamot? Di ba? Ang nasambit na lang niya ganito eh. Hubad akong lumabas, hubad din akong aalis. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang mag-aalis. Siya ang may gawa, edi siya rin ang magbabalik. Ba't ganon? Eh si Abay Hawa may gawa nun. Hindi naman yung diablo eh. Di ba? So ngayon, stressful ka. Bakit? Kaunting sakit ng ulo, si Doc. Kagad ang nasa isip. Wala si Abay Hawa. Wala si Abay Hawa. Samantalang dito, sa katuruan ni Santiago, sabi dito, ito ay nasa 5, Santiago 5, sabi niya. Tingnan niyo kung gaano ka simple yung sinasabi rito. Sabi niya dito sa 14. 5:14. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng kapulungan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. 15. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit. Bakit? Dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Nakita niyo yan? Libre pa. Pero ito ba ginamit natin kahit minsan nung tayo'y nasa kapulungan na? Nagamit ho ba natin? Tsak, marami magsasabi sa atin, hindi brad eh. Iyon naman yung totoo. Hindi talaga natin nagamit siya. So ano nangyari? Babalikan ko yung yung 12 ng Ecclesiastes. Tingnan niyo yan. 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Sasabihin ng iba, God, outdated na yan. Outdated. Lipas na yan. Ha? Si Abay Hawa, lumipas? Di ba? Sabi ni Brad Wilfred, ano yung sabi niya? Hindi po tumakbo sa mga doktor si Job Roenman. Hindi. Hindi ko nakita. Binabasa ko nga mabuti. Baka ako nasingitan ako na pumunta siya sa manggagamot o doktor. Di ba? So, ibig sabihin, hindi natin nasunod yung utos niya. Ano ba yung utos niya? May sakit ba ang sino naman sa inyo? Sabi niya, patawag ninyo ang matatandang pinuno ng kapulungan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang kasalanan. Tanong, ginawa ba natin? Hindi. Hindi natin nagawa. Takbo ka agad tayo kay Doc. Kaya, walang doktor na mahirap.
Bakit? Eh, mabilis si Doc eh. Nakakaawa yung mga pasyente. Yun hong buhay natin. Huwag ho nating iasa doon sa pagkain, doon sa mga sinasabing bawal. Ako, naranasan ko naman yan ho eh. Vegetarian, nag-low carb pa nga ho ako eh. Pero hindi rin. Bakit? Eh, kasi si Abayaw pala yung may hawak ng buhay natin. Yung ikli, yun hong ikli at haba ng itatagal natin sa buhay na ito. Hindi kaya mahaba ang buhay mo dahil ikaw ay vegetarian or ikaw ay low carber. Hindi. Yung katakdaan mo ang tinitingnan dito. Kasi siya yung pumapatay eh. At yung ikli naman ng buhay mo, hindi dahil doon sa kinain mong mga puro taba, puro kolesterol. Hindi ho. Yan yung takda mo. Kaya ang takot ngayon na ibinigay ng mga manggagamot, ng doktor, yung tensyon, sila nagturo sa tao eh. Sila nagturo para ikaw ay matakot at pumunta ka sa kanila. Anong tawag doon? Indoctrinated. Minamanipulan nila ng mga doktor na kinakailangan meron kang sakit at bilang isang may sakit, kailangan mo sila. Alam niyo po ba yung sinasabi ng kasulatan? Yun daw, walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagamot. Alam niyo po kung sino yung manggagamot doon? Yung Kristo! Noong panahon na yun, na sinasabi niya, hindi nangangailangan ang mga walang sakit, kundi yung may sakit ng manggagamot. Ay siya yung naggagamot ng panahon na yun. Di ba? O, tama yan, Rod. Edmundo mali. Pag hindi na bro, kaya ng doktor, ipapasa Diyos na lang. O, di huli si Abayaw. Mahirap para sa isang nasanay na. Mahirap sa isang nasanay na ang takbo mo pagka nakaramdam ka, doktor, mahirap po yan. Mahirap. Kinakailangan talaga meron kang banal na espiritu. At kailangan ng kaisipan mo ngayon, yung itinanwi ng mga doktor sa atin, sa isipan ng tao, dapat mawala yun eh. Kinakailangan mawala yung in-inject nilang kailangan mo, doktor. Dapat mawala yun. Kinakailangan ng malagay ito si Abayawa. Sayang nga eh. Sayang na nasa atin si Abayawa, pero ang giya natin, punta kagad kay Dok. Hindi ba sayang? Madaling magsalita, madaling sabihin, pero yun na nga. Yung application, yun ang napabigat. Nagturo din si Dok ng ano eh, kung paano ka maratel, paano ka nervyusin. Sila rin na nagturo niyan. Bakit? Kaya kailangan agad, i-BP ka agad eh. Hawak agad yung BP. O di, pinaninervis ka na agad. Hindi ba? O, turok, lagay ka agad ng gamot. O, di pinaninervis ka agad. Yan ang itinatanim. Ang sama, no? Kaya sinasabi niya, yung sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Malamang na malamang kasama tayo doon pagka ganun ang sitwasyon natin. So ito mga kapatid, itong ating pinag-aralan na ito. Kasi alam naman natin na ang kasulatan, nagtutuwid yan eh. Nagtutuwid yan. Hayaan na natin, marami tayo napapanood sa Facebook, sa YouTube, TikTok, lalo na pagdating sa kalusugan, kanya-kanya. Alam niyo ba, yung ating body clock, minsan naglalabo-labo na eh. O pagka ikaw ay nakinig kay Dr. Atoy, nakinig ka kay sino si Willie Ong, nakinig ka pa doon sa mga low carber, na kung ano na pinatitake ng mga inumin, nagkakagulo na sa katawan mo. Hindi na ngayon malaman ng katawan mo
kung anong gagawin. Ha? Hindi na. Eh bakit kung sino-sino na ang pinagtiwalaan mo, pinaniwalaan mo, hanggang sa manghina ka na lang. Wala kasi pinasok ng katawan mo. Diba? Kung ano yung mga pinagbawal, minsan manlalata ka na lang. Ikakapiraso lang yung buhay natin. Diba? So, yun. No binibayawa. Sana maipaunawa ko ito. Brad Jesse Juarez. Kaya hindi totoo ang kasabihan ng mga tao, bro, pag masamang damo, matagal kang mamamatay. Hindi na totoo yun. Yung katakdaan, katulad isa kang mamamatay tao, na umidad ka pa halimbawa ng 100 taon sa panahon natin ngayon. Dati kang magnanakaw, sinungaling, o yung 100 taon mo na yon, hindi ibig sabihin nun na hindi ka nakaranas ng kaguluhan. Hindi kasama doon yung parusa sa iyo. Bakit? Sa loob ng 100 taon, anong karamdaman ang nararamdaman mo? Eh yun lamang 60, 65, 70, marami nang nararamdaman ng tao dyan. Marami na, pananakit ng likod, tuhod, di ba? Pananakit ng ulo, batok, baywang. Marami nararamdaman na yan. Papunta ka na dun eh. Di ba? O mga kapatid yung salitang pagkatakot kay Bayhawa dapat mangyari sa atin. Kasi pagka hindi yung mangyayari yung salitang pagkatakot, hindi rin pala tayo nakakasunod kay Bayhawa. So, namuhay ang tao ng malayang malaya. Bakit? Walang takot kay Bayhawa eh. O di, sky's the limit. Kung ano yung mga gusto mo, sige. Ayan. Total naman, may gamot naman. Ayan. Diba? Kaya pagka dinapuan ka na ng mga maluluba na sakit, eto na. Katakot-takot na pera ang kailangan mo dyan. Pero ang tanong doon, asa si Bayhawa? O yung sinasabi ni Santiago, may sakit ba daan? Sino na? In general na yan. Sigurado ko yan. Bakit? Kahit ng pinakamalulubang sakit, kayang pagalingin ni Bayhawa. No? Hindi lang yung sabi nga, yung ikamamatay na. Ayan, no? Ang sabi nga, pagagalingin ng Diyos ang may sakit. Dahil sa panalangin may pananampalataya. Kasi siya rin ho yung sumusugat, siya rin ho yung nagpapagaling. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sa malaking kagaanan, sabi ko nga sa inyo kanina, bikig yan. Yan ho ay pagka nangyari na si Bayhawa na lamang ang ating pinagtitiwalaan, menos gastos ka na. Wala tayong malaking pera para ipanggastos dito sa mga sakit na ilalagay o yung sinasabi nga, malay natin. Minsan yung pang nagiging dahilan eh. Kung ano ng mga pinagtuturok sa katawan ng tao, vaccine, di ba? Joel Zuela, Doc Atoy, gumagamit pa ng Bible verse ang halamang gamot. Yun na nga napunta na doon sa halamang gamot, pati yung guyabano wine na tinatawag nila. Magkano yung isang bote ng guyabano wine? Kamahal nun. Ipapainom ngayon sa pasyente. Ngayon, sabi naman ng mga pasyente, gumagaling daw. Siyempre, duda ako dahil wala naman doktor na nagpagaling. Isa lang magpapagaling sa tao, siya Bayhawa. Kung may magpapagaling na doktor at sasabihin siya yung nagpagaling, isang malaking kasinungalingan ho yun. Tandaan nyo yan. Sister Crisola, tama po yan, Brad Terapero lang. Yan. Di ba? Lahat po yan, puro pera. Tingnan ninyo, mas nabigyan ng pansin ng mga tao sina Doc. Pero yung iniuutos ni Bayhawa, wala. Zero. Wala.
Yung salitang pag-ibig sa kapwa, zero. Pero kay Doc, libo-libo. Ang naibibigay kay Doc, libo. O-order ka ng ganito, libo. Diba? Kaya inalis ko yan, yung mga pangalan ng mga doktor. Anong ipaunawa na sa akin ni Bayhawa itong bagay na ating napapakinggan ngayon. Tandaan nyo, ang ibinibigay sa atin ni Bayhawa ay kapayapaan, hindi kaguluhan. Kung nai-stress ka, magtaka ka. Di ba? Pero mo na-stress ka, may Bayhawa ka, na-stress ka. Anong naging dahilan? Samantalang siya pala ay nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay pala ng kagalakan, may pag-ibig. Tingnan ninyo, kung tayo gagawa lamang ng iniutos niya, yung pag-ibig sa ating kapwa, titingnan ninyo yung magiging resulta. Baka yung sakit na nasa atin ngayon, baka yan mawala, biglang gumaling. Hindi natin kailangan si Doc Atoy. Hindi natin kailangan si William. Hindi natin kailangan itong mga doktor na nagbibigay ng mga kung ano-ano mga herbalist, mga synthetic drug. Hindi natin kailangan sila. Si Bayhawa na lang. Napalapit pa tayo kay Bayhawa. Kasi lumayo ang tao eh. Oo. Hindi na natin nanin yung nasa labas ha. Hindi na tayo nasa loob na. Ano, ibig sabihin, gagaya rin tayo sa kanila na sila lumayo kay Bayhawa, tayo lalayo rin. Samantalang binigyan na tayo ng pangunawa. Di ba? Ano ito sinasabi ni Brad Melchor? Yung lola ko nag-inom ng herbal, ginawang kape, na overdose po. Namatay. Hindi. Ano yan bro, yung sinasabi ko nga, hindi dahil doon sa ininom. Yun yung takda niya. Na nangyari lamang, naisip lang, kainom ng herbal. Hindi. Yun ay namatay dahil itinakda na ni Bayhawa yung kanyang kamatayan. Kasi pagka ganyan, halimbawa, kasi uminom yun ng herbal eh. Ibig mo sabihin yung herbal ang pumatay sa kanya? Hindi. Ang pumatay sa kanya, si Bayhawa. O tinan nyo, yung sinasabi ni Brad Melchor. Sige kung hindi maliliwanagan ho ito, kung hindi maliliwanagan, di nakatuon pala yung isip mo na ang pumatay doon sa lola niya, di yung herbal. Hindi siya Bayhawa. Tama ho ba? O naging dahilan yung herbal. Ang pumatay, eto, para nakaletra. Ayan. Unang Samuel 2:6, ang Panginoon ay pumapatay, hindi herbal at bumubuhay. Hindi ho yung kolesterol, yung taba ng baboy, o yung kung ano, lechon. Hindi. Siya Bayhawa. Kasi pagka yun ang kumintal sa atin, na yun ang naging dahilan, tama pala nga yung mga sinasabi ng doktor. Hindi papasok na naman si Doc. Kaya nga dito sa ating pinag-aaralan, inaalis na natin si Doc dahil wala hindi sila nagpapagaling. Di ba? Kung masasanay na yung ating isip na hindi pala kayo nagpapagaling o yung sakit na nasa atin ngayon, mawawala yan. Di ba? Kaya kami sakit, si Bayhawa may gawa. Kailangan yung pananampalataya ngayon, ibalik natin sa Kanya para yung sakit na yan mawala. Tama ho ba yun? Kung mamatay man tayo, halimbawa, takda natin yun. Itinakda ni Bayhawa yung kamatayan natin. Kaya yung ikli, yung haba ng buhay ng isang tao ay hindi dahil dun sa ating kinain, hindi dahil dun sa ating ininom. Hindi. Katakdaan na yan ni Bayhawa. Sabi nga noong pagka nakukwento ko yung kamatayan ng father na namatay doon sa kasi yung gabi ng huling kain niya, tulingan na may taba ng baboy,
So naisip na yun nung nakakinig. Yeah. Brad, yung sanhi nung kanyang naging kamatayan, yung taba ng baboy. Hindi ba? Hindi ba takdan? Alam niyo ba sabi nila, kung hindi kumain yung Brad at saka hindi yan nagbisikleta ng umaga, hindi pa patay yan eh. Pinipilit nilang buhayin yung isang bagay na itinakda na pala yun ni Abayawa. Agawal, Jeloy Fritz, paano pala yung mga opera Brad ng mga doktor? Yan, pwede. Yung mga tinatawag na bali, yung mga bali, buto, orthopedic, yan. Okay yan. Pero yung pagdating doon sa mga kinakain, iniinom, yan. O kinakilalapatan ng isang dalubhasa dyan, yung sa ortho, yan. Pwede natin niyang ireto. Dahil yun yung kanilang pinag-aralan. Pero yung pagdating doon sa ang inirereto sa iyo, ito yung iinumin mo, ito yung kakainin mo, ano yun? Di ba? Yung mga naging aksidente, o kumbaga pang-save. Ngayon, kung hindi na rin talaga takda, o katakdaan na rin, eh kahit na yan yung buto niyan maibalik, at takda na rin mamatayan, eh wala na rin. Kahit na maisauli yan, yung mga nabaling, buto, at katakdaan mo na, wala. Kaya nga dapat ang nasa isip natin, ang buhay ng isang tao ay merong katakdaan. Hindi dahil kakaya namatay ay kumain ka ng ganito, minana yung sakit, aalisin natin yung turo ng laman. Sa spiritual tayo eh. Hindi ba? Sige po. Yun. Brother Bedes, tama po Bro Eman, nakasulat na nga sa banal na kasulatan si Abayawa ang pumapatay, pero bakit parang ayaw pa rin? O dahil nga bro dun sa yung naitanim ng mga tao. Tao kasi yung nagtanim eh. Meaning yung mga doktor, mga manggagamot, sila yung nagbigay sa atin ng takot na kinakailangan yung takot na yun mapunta sa kanila. Samantalang ang sinasabi doon sa Ecclesiastes, dapat yung takot pala mapunta kay Abayawa. Matakot tayo sa Diyos kasi ito yung buong katungkulan eh. Kasi kung hindi tayo matatakot kay Abayawa, tingnan nyo, pagka ang tao may takot sa Diyos, magkakaroon ka ng karunungan. O bakit ba natin naisip ngayon? O nga ano? Kasi nagkaroon tayo ng takot kay Abayawa, nagkaroon ngayon tayo ng karunungan. Ang tagal kong naging alipin. Sasabihin natin, oh nga Brad, ang tagal kong naging alipin ito. Pero mo kada kibot, Dok, tawag, Dok. Minsan, 10 oras ng gabi, Dok, bakit hindi si Abayawa tawagan? Bakit hindi si Abayawa ang panalanginan? Wala magagawa si Dok. Hindi niya kayang bumuhay. Hindi kayang bumuhay ni Dok. Ang may kakayahang bumuhay ay walang iba kundi si Abayawa. Diba? Agawal, Jeloy Fritz. Pero galing pa rin kay Abayawa ang kaalaman ng mga yan, Brad, na pinag-aralan nila dito sa mundong ito. Yan yung karunungang pangsanlibutan o panglaman. Hindi nga nila kilala si Abayawa eh. Tanungin mo sa mga doktor kung sino si Abayawa. Hindi nila kilala. So, ibig sabihin, yung kanilang pinag-aralan galing dito sa mundong ito. Eh, sabi nga niya, sa laman, walang anumang pakinabang. Katulad halimbawa yan. Pero galing din kay Abayawa ang kaalaman ng mga yan, Brad, na pinag-aralan nila. Siguro, yun ang masasabi natin. Pero, ang totoo, galing sa pinag-aralan nila dito sa mundong ito. Hindi ba yung karunungan galing mismo kay Abayawa na kaya naintindihan mo ngayon? Oo nga, mali pala yan. Kasi nag-aral sila eh. Nakuha nila yung bagay na yan na kinakalan pagka ikaw ay nilalagnat, inuubo, ito yung gamot. Saan galing yan? Dito, sa buhay nito. Kasi kung kay Abayawa talaga, ibang irereto sa'yo. Manalangin.
Di ba? Ang reto ng doktor, punta ka sa kanya. Ang tiwala mo, na kay Doc. Wala kay Abayawa. Kaya sabi ko, marami ang hindi sasang-ayon dito sa napakinggan. Hindi ko, ano yun, na talagang merong, sabi nga natin hindi matatanggap. Wala tayong magagawa. Kasi pagka nasa naman ka, hindi mo talaga matatanggap po ano yung sinasabi ng Spirit. Ulitin ko, si Abayawa, bali sa Exodo 15:26, siya daw po yung naglalagay ng karamdaman. At siya rin daw po yung nagpapagaling. Kung may sakit ka ngayon, si Abayawa may gawa niyan. At si Abayawa rin ang magpapagaling niyan. Walang iba. Hindi dahil sa kinain mo, hindi dahil sa minana mo, hindi dahil kung ano sinasabi ng mga doktor. Genes, pinagdidiskitahan yung mga magulang natin. Bakit hindi nila masabi na si Abayawa may gawa niyan? Kasi nahihiya sila dahil sa kasalanan. Di ba? Yun. Sige po. Kanina pa ako ikaw sino pa yung aking binababasa? Yun, yung laboratory test. Sabi ni Brad Emiliano. Sister, teka, ito hindi ko pa nababasa. Brad Ezekiel Umali, Shirley Rederisa, Shirley Bando Abrera, Leonardo Corsiga, Joel Suela, Brad Rodelio Nava, Sister Chris Grisola, Noli Tungpua, Brad Jesse Juarez, sabi, kaya nga bro, pag malubanan, sasabihin nila, Diyos na lang bahala. Todas. Hindi, totoo yun. Pag malubanan, hindi na kaya ng mga manggagamot, ipagpasa Diyos na lang natin. Bila sabi nila. Sister Maria Victoria Morales, Rose Libando, di ba libre na daw ang pagpapa-hospital dyan, sabi ni Marcos. Hindi totoo yun. Meron lamang, pagka-private ba, libre ba? Hindi. Tsaka sinabi naman nila sinabi ng gobyerno yan, hindi ibig sabihin na pag sinabing libre, lahat, hindi. Yung private, hindi libre yun. Bradwell Predovetes, hindi po tumakbo sa mga doktor si Hob Broeman. Gawal Jeloy Pritz, Brad Sebastian Juarez, Brad Montomali, pag hindi na kaya, ni Doc, ipagpapasa Diyos na. Ayun. Nolitong kuha, ang Kristo lang bro ang nakapagpagaling ng sakit, hindi naman magpapagaling ng doktor ang bulag at ito. Totoo yun. Kaya nga nang sabihin niya, hindi nangangailangan ang walang sakit, kundi yung may sakit ng manggagamot. Sino yung manggagamot doon? Yan ba yung doktor? Hindi. Ang Kristo nagpapagaling nung unang siglo na yun. Bumuhay siya ng patay, nakapagpalakan ng pilay, ketongin. Diba? Siya yun. Siya yung manggagamot na tinutukoy doon, hindi si Doc Atoy. Si Chris Brizola, tama po yan, Brad. Pera-pera lang. Brad Nelumali. Rose Libando, naging dahilan pa herbal. Yun nga yun ang naging mali Kasi nga, ang nagturo niyan mismo yung doktor. Doktor mismo ang nagturo. Para matakot ka, magkaroon ka ng tensyon, para maratil ka, sila. Alam mo, kada lapit mo sa doktor, magkano?
300, 400, 500. Di ba? Oo. Eh kung ikaw ay sobra-sobra pera, walang problema. Eh paano kung wala? Saka lumalabas yung salitang pananampalataya, wala na. Inagaw na ni Doc. Okay, ayun. Ay, salamat kay Abay Hawa. So bukas kung lulobin, may Abay Hawa, ituloy po natin itong ating tinatalakay. Sa iisang Diyos, sana wala na akong hindi natawag ko ha. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-ahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon natin ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual ni Abay Hawa. Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong ilagay sa mundo. Muli, ito pong ating pinag-aralan, magiging kalakasan ng bawat isa. Hindi para tayo ay ibaba, pinalalakas tayo ni Abay Hawa na tanging siya lamang ang ating sambahin, paglingkuran, pasalamatan. Pag si Abay Hawa na ang ating binibigyan ng karangalan, pinagtitiwalaan, walang sino man, tingnan natin ang magiging buhay natin. Tingnan natin. Para maniwala lang ang bawat isa. Kasi sa iba, to see is to believe. O bakit hindi natin yung hamon niya na matakot tayo? Tingnan natin. Ako, naranasan ko na ho eh. So muli, maraming salamat sa ating mga non-viewers at sa lahat po ng ating mga nakasama. Loobin po ni Abay Hawa, bukas ituloy po natin. Maraming salamat. Isang magandang hapon po sa lahat. May pahabol pa si Brad Sebastian. Akala po nila mapagragaling sila ng mga gamot, kaya asang-asa po sila sa mga doktor na magagaling. Yun na nga yun eh. So, may brainwashing na nangyari. May indoctrination nangyari. At saka merong minamanipula yung utak ng tao. Tingnan nyo, pagka ikaw ay hindi low carber, kinakailangan punta ka doon sa doktor na low carber. Di ba? Kanya-kanya na sila. No? Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.